Magandang buhay po sa lahat at welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to find the equation of a quadratic function. Just like this example, find the equation of the graph of a quadratic function. So ito po yung graph ng quadratic function. So paano po kaya makuha o i-determine yung equation ng graph na ito? So yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start with number 1 example. So ito po yung ating graph ng quadratic function. Ito po ay a parabola, it opens upward. Ang tanong, how to determine or calculate the equation of this parabola? So first po, na gagawin natin ay kunin po natin yung kanyang vertex. So ang vertex po nito ay nandito sa baba, ito po yung minimum point. So pag sinabi mo ating vertex, ito po ay yung ordered pair, okay? Kung saan nandito po yung minimum point. So ito pong vertex na ito ay ano po yung kanyang ordered pair. So ito po ay nakatapat sa x-axis sa 1 at nakatapat po sa y-axis sa pangilan po ito, 1, 2, 3. So negative 3. So ang vertex po nito ay 1, negative 3. Take note, sa vertex, ang first number ay h, ang second number ay k. Okay? Next po ay kuha po tayo ng isang point dito po sa ating parabola. Okay, so ano po kaya yung point na kukunin natin? So, nagbilog po ako dito or nagdot po ako ng kulay red. Kukuha po tayo ng point doon po sa dinaanan ng parabola. Ano po? At sa dinaanan po ng parabola, dapat ang kukunin po nating point ay yung eksaktong dumaan sa crossing ng graph. For example, ito po. Nag-cross po yung graph dito, dumaan din po dito yung parabola. So, dito po tayo kukuha ng point. Okay, pwede rin po sa kabila kasi ito po yung crossing ng x and y axis. Ito po yung point. Saktong-sakto po. So, pwede pong itong point na kunin o pwede pong ito. Kahit saan lang po dyan sa dalawa, pwede po. Okay. So, ito po yung kukunin ko kasi ito po yung point of origin. Kasi po ang value ng x and y dito ay parehong 0. So, ang point po yan ay 0, 0. Okay. So, again, sa point, yung first number ay x at yung second number ay y. So, mula po dito sa vertex at point, ay isa-substitute po natin doon po sa ating vertex form. Okay? Or standard form of quadratic function. So, y is equal to a times x minus h squared plus k. So, isa-substitute po natin yung point at yung vertex para po makuha po natin yung value ng a. Ano po? So, ang gagawin po natin dito, bakit po tayo magsa-substitute ng point of vertex para po makuha yung value ng a. Okay, substitute po natin. Ang y po, dito po natin kukunin sa x and y o yung point, ito yung y and x. So, ang y po ay 0. So, ilagay po natin dito 0. Okay? Then, equal to, yung a po, wala pong a dito. So, yan po yung kakalculate natin. Stay put po yung a dyan. Then, times, x po, ang x ay, ito, kuha natin sa point, x ay 0. So, lagay po natin dito 0. Then, minus, ang h natin ay kukunin po natin doon sa vertex. Ano po, kaya ko lagyan ng h. So, ang h po natin dyan ay 1. So, minus h kaya minus 1. And then, yung square. Then, baba po natin, plus. Ano po yung k natin dito? Ang k na po natin dito ay negative 3. Kaya plus, negative 3 po ilalagay natin dito. Okay? So, notice here, substitute na po natin yung point vertex. Ang variable na lang po dito ay a. So, kailangan po nating i-calculate i-calculate yung a. Okay, paano po i-simplify ito to calculate a? So, 0 is equal to a. So, subtract po muna natin ito. What is 0 minus 1? That is negative 1. Ano po? So, times negative 1 is square. Then, plus negative 3. Combine na po natin yung sign ng plus and negative. Magiging negative po yan. Kasi positive times negative is negative. So, minus 3. And then, square po natin yung negative 1. What is negative 1 square? Yan po ay positive 1. Then, bring down minus 3. So, what's next? Transpose po natin yung negative 3 sa kabila ng equal sign dito. So, positive will become, or negative will become positive. Okay, so, 0, but then yung plus 3 dito magiging 3 na lang siya. Okay, or 0 plus 3 is equal to a times 1 is 1a. So, 0 plus 3 is 3, and then, yung 1a, pwede na pong tanggalin yung 1. So, 3 is equal to a. So, nakalculate na po natin yung a, that is equal to 3. Okay, so next po, after po natin makalculate yung value ng a, ay substitute na po natin ito ulit dito po sa ating vertex form or standard form. So, this time, ang isa-substitute po natin,
ay yung value po ng A at yung ating pong vertex. So, wala na po yung point. So, ang substitute lang po natin ulit ay ito pong vertex at yung A. So, subukan po natin. Y is equal to, ano po yung ating A? Ito na po yung A natin na nakalculate kanina na 3. So, lagay po natin dito 3. Okay? Then, times x minus h. Yung x po is stay put po dyan. Then, minus, substitute po natin yung vertex na h. Okay? So, vertex po nito ay h ay 1. So, minus h kaya minus 1. Then, square plus, okay? Baba po natin ulit yung plus. And then, what is k? Sa taas, ang k natin po ay negative 3. So, plus negative 3 again dyan. Okay. So, next po ay, okay na po yan. Kailang ito po ay plus negative 3. Simplify po natin yan. So, yan po ay magiging, yan. Y is equal to 3 times x minus 1 squared minus 3. Kasi positive times negative is negative, kaya minus 3. So, ito na po yung kanyang quadratic equation ng function na ito in vertex form or standard form. Okay, so how about kung gusto po natin na itong vertex form or standard form ay gawin po nating general form? Ano po? So, paano po kaya gawin yan? O itatransfer ito sa general form? Ganito lang po yan. So, y is equal to 3. Ang ibig sabihin po ng x minus 1 squared is x minus 1 times x minus 1. Then, minus 3. So, expand lang po natin itong x minus 1 squared. So, i-multiply lang po natin ito. So, paano po yan? Ganito lang po yan. So, y is equal to 3. So, ito po yung factors na ito, itong dalawang binomial, multiply po natin. Paano po ba mag-multiply ng shortcut? Ganito lang po yan. Since ang numerical coefficient ng x dito ay parehong 1, pwede lang pong multiply ng ganito. So, multiply po natin yung una, x times x, yan po ay x squared. Okay? Then, next po, add po natin yung second term nila. So, minus 1, kaya negative 1 plus negative 1 sa kabila. What is negative 1 plus negative 1? Yan po ay negative 2. And then, lalagyan po natin ng variable x kasi lalagay po natin sa gitna. Okay, ano po? And then, sa last term po nito ay multiply lang po natin. So, negative 1 times negative 1. That is equal to positive 1, kaya plus 1 po yan. And then, minus 3 sa dulo. Okay. So, ito na po yan. X minus 1 times x minus 1 is x squared minus 2x plus 1. Next po, ay distributive property. Distribute po natin yung 3 dito sa 3 terms dito sa loob ng parenthesis. So, this become y is equal to 3 times x squared ay what? Ano po? 3x squared. Then, next po ay 3 times negative 2x. That is negative 6x, and then 3 times 1 is positive 3. So, that is plus 3. And then, minus 3 po sa dulo. Okay. So, in this case, pwede na po iyan na general form, but notice here, meron po tayong parehong constant. Ano po? Plus 3 minus 3. Ano po? So, simplify natin yan. What is 3 minus 3? 0. Kaya tinanggal ko na po dito. So, ito na po yung ating general form na equation of this parabola, y is equal to 3x squared minus 6x. Okay, so how about this number 2 example? So ito po yung ating parabola, it opens downward. So nagmark na po ako dito ng vertex at mga point kung saan nag-cross po yung parabola at doon sa crossing po ng graph. Ang tanong, ano po yung equation ng quadratic function na ito? So ililib ko pong exercise po ninyo. Identify po ninyo, calculate po ninyo yung kanyang equation at sa dulo po ng video na ito ay andun po yung sagot. Salamat sa panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Okay, so ito po yung computation for A. Ito po yung vertex at ito po yung point na kinuha ko. Ang makakalculate po ninyong A ay negative 2. And then, ang equation po niya in vertex form ay ito po, y is equal to negative 2 times x plus 3 squared plus 4.